Malaking bagay po na makuha ang seat ng United Nations Security Council, lalo na't may kinakarap tayong problema sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy ang kampanya ng Pilipinas para makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council o UNSC. Sa katatapos na 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF, sinabi ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri na nasa 17 bansa mula sa rehiyon ang nagpahayag ng suporta na magkaroon ng non-permanent seat ang Pilipinas sa Konseho para sa terminong 2027 to 2028. Naniniwala ang mambabatas na makatutulong ito sa Pilipinas sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Pag may seat ka na sa Security Council, nandyan din po yung China, it's a permanent member. And the superpowers are all there. Of course, we can make an appeal. Yung pag-upo natin dyan, di dahil naghanap tayo ng gera. Ang pag-upo natin dyan ay pag-apela sa mga kasamahan natin sa Security Council na kung pwede, wag mag-escalate ng tensions dito sa region na ito, wag sana mangharas, di ba? Wag sana manggulo, wag bang bully, and a stronger voice in the UN. Mangangailangan ng Pilipinas ng 2/3 na boto mula sa halos 200 miyembro ng UN General Assembly sa ilalim ng UN Charter kasama sa mandato ng UNSC ang pagpapanatili sa international peace and security, pag-imbestiga sa mga sigalot o mga sitwasyon na maaaring magdulot ng tensyon at pagtukoy sa mga banta sa kapayapaan at magrekomenda ng mga hakbang na dapat ipatupad. Obligado ang UN member states na sundin at ipatupad ang mga desisyon ng UNSC na naaayon sa UN Charter. Sa ngayon, mayroong 15 miyembro ang UNSC, 5 ang permanent members na binubuo ng China, France, Russian Federation, United Kingdom at Estados Unidos, habang 10 naman ang non-permanent members na may 2 taong termino. Una nang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na kung magkakapwesto ang Pilipinas sa UNSC, magkakaroon din ng boses ang bansa sa mahahalagang issue na kinahaharap ng mundo. Noong nakaraang taon, umapela ng suporta sa UN General Assembly si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan naniniwala itong makatutulong sa Konseho ang naging karanasan ng Pilipinas sa peace building gayaan niya sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sakaling makakuha ng non-permanent seat, hindi ito ang unang beses na magkakapwesto ang Pilipinas sa naturang Konseho. Naging miyembro na rin noon ng Pilipinas noong 1957, 1963, 1980 to 1981 at 2004 to 2005. Isasagawa ang botohan sa 81st UN General Assembly sa taong 2026 kung saan makakalaban ng Pilipinas ang bansang Kyrgyzstan. Harleen Lagado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.